Eyo, what's up mga kapatid? Heto na naman po't muli na naman tayong magbibigay ng reaksyon at mga komentaryo sa mga balita ngayon. Dahil eto mga kapatid, etong balitang to ay may kaugnayan pa rin sa depensa ng ating bansa. Dahil ang Pilipinas mga kapatid, isinasagawa na yung plano nating pagbili ng Typhoon missile o yung mid-range capability missile. Habang ngayon mga tol, eto, umaangal itong China at sinasabing itong pag-deploy o pagbili natin mga kapatid ng mid-range capability missile ay makakasagabal lang daw mga tol o makakasira ng kapayapaan dito sa region mga kapatid o sa South China Sea. Yan ang patuloy na iginigiit ng China. Takot na takot sila dun sa mid-range capability missile na yon. Ayaw na ayaw nitong bansang to na lumakas ang ating bansa, mga kapatid. Pero etong tanong anong pakialam nila, mga tol, kung ang Pilipinas nagpapalakas ng puwersa, 'di ba? Anong pakialam nila doon? Sila man din 'di ba? Paulit-ulit na nga nating napapanood sa balita, nasa 600 na ang nuclear arsenal nila. At patuloy ang paglakas ng kanilang sandatahan, mga tol. Ngayon, ang Pilipinas ay nag-announce na ng planong pagbili ng mid-range capability missile o yung Typhoon. Ngayon, umaangal sila mga tol. Ito ang ating panonoorin mga kapatid mula sa iba't ibang news agency. Unahin muna natin tong UNTV News. Ito, plano sa pagkuha ng Philippines ng mid-range capability missile isinasagawa na ng Philippine Army. Panoorin natin to mga tol at huwag na nating patagalin pa. Nakahanda na ang plano ng Philippine Army para sa pagkuha ng mid-range capability missile. Ayon kay Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido, malaking tulong ang paggamit nito sa pagprotekta ng teritoryo ng bansa. Malaki talaga, 'di ba? Malaki talaga ang gamit nito mga tol sa pagprotekta ng ating bansa. Hindi para mag-opensa pagprotekta. At tayo bilang isang bansa, meron tayong karapatan na maglagay ng defense, maglagay ng proteksyon dito sa ating bansa laban sa mga mananakop mga tol. Kaya hindi natin maintindihan kung anong inaangal nitong bansang to, nitong China mga tol, sa lahat ng plano natin. Diba? Inaalmahan nila at binamasama nila, sinasabi nilang ito daw ay banta sa seguridad at sa kapayapaan ng South China Sea. Biruin mo yun, palibasa itong missile na to mga tol, kayang umabot to hanggang bansa nila Ganun kasi katindi to Ayon pa sa general, sa ngayon ay patuloy ang militar sa pag-adopt sa paggamit ng ganitong uri ng plataforma. So tama nga mga tol, yung balita kahapon na panood natin yon. Ang sabi ng isang eksperto, kapag in-announce ng Amerika na talagang poprotektahan nila at ipagtatanggol nila ang Taiwan, ay hindi aatake ang China dahil takot ang China sa casualties. Ganon din siguro mga tol. Kaya nagrereklamo ang China, ang Pilipinas ay magkaroon ng ganitong klaseng capability missile dahil takot sila sa casualties. Diba? Ayaw nila mga tol ng ganon. Ang gusto nila, sila lang lagi yung nakakalamang, pero ayaw nila ng may bawi sa kanila. Ang gusto nila, masigurado muna nila na kapag eto inatake natin tong bansang to, walang bawi dapat. Kapag merong bawi, ayaw nila yon mga tol. Diba? Kakaiba to. Kakaiba. Gustong pumasok sa boxing pero ayaw masuntok. Yes, there are plans, there are negotiations because we see its feasibility and adaptability. The Army was tasked to come up with plans, come up with plans to contribute to the comprehensive archipelagic defense. And one of our input is to be able to defend this land is through this type of platform. Among the several platforms that we need to defend our country. So there's a long list of new platforms the Army has planned and is working with not only with the United States but also allied countries for this numerous platform that we need to defend the country. Yung Typhoon missile mga tol na inaalmahan ng China na idineploy ng Amerika mga tol dito sa Pilipinas, andirito pa rin sa atin.
'Diba? Kahit na ilang beses na yan pinoprotesta ng China na alisin na daw dito yan, andirito pa rin, namamalagi pa rin yan mga kapatid, nakadeploy pa rin yan, no, dito sa ating bansa. At sabi nga ni General Bronner, kung maaari nga daw habang buhay na yan nandiyan dyan eh. 'Diba? Kahit ako pabor ako dun mga tol eh. So ito, panoorin natin mula sa WION. China-Philippines conflict, Manila to deploy US-made Typhoon missile system. Sabi rito mga kapatid sa report, ito basahin natin saglit. While tensions are rising between China and the Philippines, Manila has announced its plans to deploy mid-range missiles to strengthen defenses in the South China Sea. China has called the move provocative, no? Provokasyon daw mga tol. Warning that it could aggravate regional stability. Mga kapatid. Yan ang sinasabi ng China mga tol. So ito, panoorin natin to mula sa WION. While tensions are rising between China and the Philippines, Manila has announced its plans to deploy mid-range missiles to strengthen defenses in the South China Sea. China has called the move provocative, warning that it could aggravate regional stability. The Philippine military explains that the decision comes amid growing concerns over China's military presence in the disputed waters. Diba? Mga tol, biruin mo ang Pilipinas magde-deploy ng ganitong klaseng mga armas natin para depensahan ng ating bansa. Ang tawag ng China, provocative. Samantalang hindi nila pinapansin, sa bagay, sarili nila yan ba't nga naman nila papansinin, di ba? Nagpapadala sila ng mga warship nila, mga tol, dito sa West Philippine Sea, dito sa Scarborough Shoal, tapos anong tawag nila doon? Hindi provokasyon? Di ba mga siratok-tok talaga no? Earlier this year, the US deployed its Typhoon mid-range missile system in northern Philippines, further heightening tensions in that region. China has long opposed US military assistance to the Philippines, viewing it as a threat to its influence in the South China Sea and the wider Indo-Pacific region. Di ba? Tutol din sila mga tol doon sa pagtulong ng Amerika sa Pilipinas. Lahat talaga, no? Lahat. The deployment of this strategic and aggressive weapon by the Philippine side is a provocative and dangerous move that stokes regional tensions and intensifies geopolitical confrontation and arms race in collusion. Di ba? Mahilig pa sila sa mga... Actually, mga tol, dapat nga hindi na pinapatulan yung mga pahayag nitong China Pero pinag-uusapan lang natin mga tol, no? Para at least, baka lang, no? Meron pa ring mga pro-China na nanonood sa atin ngayon. Meron pa ring mga walang pakialam at merong hindi alam kung anong nangyayari. Teka, bakit ba natin kaaway ang China? Ano bang problema? Ano bang ginagawa nila sa atin? Baka kasi meron pa ring ganon mga tol na hindi aware no sa mga nangyayari ngayon dito sa West Philippine Sea. 'Di ba? Ang China mga tol ay patuloy tayong inaagawan, patuloy tayong hinaharas dito sa West Philippine Sea. Ano ba 'yung West Philippine Sea? Part ba 'yun ng bansa nila? Hindi nga, kaya nga West Philippine Sea, 'di ba? 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. 'Yun ba ay imbento lang ng Pilipinas? Hindi. 'Yun ay batay din sa international law, sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Batay yan sa batas mga tol. Ngayon, ito ay pinagtatanggol ng Pilipinas at iginigiit ng Pilipinas na yan ay atin. Pero etong China mga tol, bukod sa dapat kilalanin na lamang nila ang batas mga tol, imbis na kilalanin nila ang batas at igalang mga tol, ang ginawa nila, nagpadala ng napakarami nilang barko, nagpadala ng mga Coast Guard, nagpadala ng mga warship na ngayon ay nanghaharas sa mga barko natin. So ngayon, dito may tensyon, dito may nangyayaring mga pag-escalate ng tensyon. Ang ginagawa ng Pilipinas mga tol, pinoprotektahan natin yung soberanya natin. 'Di ba? At bilang isang bansa, wala naman sigurong bansa na walang karapatang bumili ng armas nila. O wala sigurong bansa na walang karapatan magsundalo at magpalakas ng kanilang puwersa, di ba? Ganun ang ginagawa ng Pilipinas. Nagpapalakas tayo ng puwersa natin. Kaya nga meron tayong modernization program Ang problema mga to, lahat ng ginagawa natin, tinututulan nito at sinasabihan tayong gumagawa lang ng provokasyon at gumagawa daw ng banta sa kapayapaan dito sa Indo-Pacific o kaya naman dito sa West Philippine Sea o sa South China Sea. Sila ngayon totoong banta Ay naku po. With non-regional countries, it is an extremely irresponsible choice for the history and people of itself and the whole of Southeast Asia, as well as for the security of the region. Under President Joe Biden, the U.S. has strengthened military alliance
in the region, particularly to counter China's growing ambitions, including any Yan. Growing ambitions. potential conflicts over Taiwan. The situation remains fragile, with both sides not ruling out the possibility of further escalation. Meanwhile, China has pushed back against Canadian sanctions, defending measures taken against 2 Canadian institutions and 20 individuals involved in human rights issues in Xinjiang and Tibet. The sanctions include freezing assets and restricting visas, targeting both rights advocacy groups and their employees. So sinanctions nagbataw ng sanctions ang China dito sa Canada, mga tol. So wag na lang muna natin pag-usapan 'yun. As these global tensions unfold, the situation in the South China Sea remains a crucial flashpoint, with military moves and diplomatic pressure escalating between China and the Philippines. The US is keeping a close watch on that region. At lagi nga nating sinasabi, mga tol, wala na sa atin ang kontrol para dito sa kapayapaan sa South China Sea. Dito sa West Philippine Sea, wala sa atin ang kontrol niyan, mga tol. Kasi sa atin, ang iginigiit lang naman natin is yung karapatan natin. Ang ginigiit lang naman natin, mga tol, is kung ano yung naaayon sa batas. 'Di ba? Ang nasa control dito, mga tol, kung magkakaroon ng gera o wala, nasa China 'yan. Kung gusto nila magkaroon ng gera diyan, magkakaroon ng gera diyan. Kung gusto nila ng kapayapaan, mga tol, which is parang malabo mangyari para sa kanila, kilalanin nila yung batas, tanggapin nila na merong UNCLOS, United Nations Convention, the Law of the Sea, na nagsasabing etong 200 nautical miles na to mula doon sa kalupaan ng Pilipinas hanggang doon sa 200 nautical miles na yon ay parte ng kanilang exclusive economic zone. At maging kung ano man ang mga nasasakupan nun, sila ang may jurisdiction doon, Pilipinas lang. Kailangan lang talaga nilang kilalanin at kailangan lang talaga nilang rumispeto sa batas. Yun lang talaga ang bukod tanging problema nila, mga tol, na hindi nila magawa-gawa kasi nga napakaganid nitong mga to. Yun talaga problema, napakaganid. Ngayon, mga tol, pati yung pang-internal defense natin o pati yung ginagawa natin, mga internal decisions at pati mga pagbili natin ng mga assets, pinapakailaman na rin nila, di ba? Ayaw nila ng casualties eh. Ayaw nila na may bawi sa kanila eh. Yung Typhoon missile kasi kayang umabot yun hanggang sa kalupaan nila sa China. Yun ang problema, di ba? Ay, naku po. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa iba pa. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out.